December 27, Wednesday, daily episode 3150, 3151, and 3152. Okay, here we go. This is your card today. Yan na. Grace. And then, magic and independent. Alalagot. Okay. So ngayon, sinasabi dito ngayong Miyerkules na to na lahat ng blessings natin, lahat ng grasya natin sa buhay, no, mangyayari lang siya kung kaya nating tulungan ang sarili natin, no, kung kaya nating panatilihin na andoon pa din yung respeto at dignidad sa pagkatao natin. Dahil minsan, no, sa sobrang kabaitan natin, no, sa sobrang pagbibigay natin sa mga mahal natin sa buhay, minsan naniniwala tayo or tinutupad natin kahit alam naman natin na labag na sa kalooban natin. Ito isang pinakamagandang halimbawa is kung ikaw yung breadwinner or nagkataon, no, na sa inyong lahat, sa bahay nyo, sa pamilya nyo, ikaw yung blessed, di ba? Ikaw yung nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ka ng sobra-sobrang grasya na hindi mo inakala na sa isang iglap makakamtan mo lahat, di ba? Ito yung second card, yung ibig sabihin nito, kung ikaw yung tao na pinagpala, no? Kung sa halimbawa, ikaw yung isang tao doon na nagkaroon ka ng afam, no? Minahal ka ng afam, binigyan ka lahat. Kahit hindi afam, ibang lahi. Yung swerte talaga na totoo talaga na maswerte ka dahil mahal ka niya, sinusuportahan ka niya, tinutulungan niya pamilya mo, lahat-lahat, no? Para siyang may consider mo na para siyang magic. Pero hindi siya magic agad-agad. Kasi it is a form of transformation na para bang binigyan ng value ni universe and ni God yung mga pagsusumikap mo dati. Na alam niya, nababasan niya yung mga laman ng puso't isipan mo na kaya ka nagtitiis, kaya ka nagbabanat ng buto, kaya ka nakikipagsapalaran. Dahil yung intention mo is pure, 'di ba? And then kapag dumating yung pagkakataon na binigyan ka ng reward, doon sa reward na yon, yung abangan mo is para hindi mawala yung buhay na ibinigay sa'yo, para hindi mawala yung blessings na ibinigay sa'yo, pipiliin mo lagi ang katotohanan. Ito yung dapat na pakatandaan mo. Kasi yung second card dito, sinasabi na kailangan mong buksan ang isipan mo sa katotohanan. Kasi minsan, kapag marami kang blessings na bubulagan ikaw, ang dami mong gustong tulungan, ang dami mong gustong pagbigyan, ang dami mong gustong ililibre or tawag doon, para bang magpapasalamat ka pero wag naman sa punto na abuso na. Kasi yung buhay ng blessings na binibigay sa'yo ay hindi siya ganun na sasabihin mo na habang buhay, no? Di ba kapag sinabi kasi na lagi, no, na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So kung nauna kang gumawa ng kabutihan sa buhay mo at na-blessed ikaw, lagi kang dapat nasa katotohanan. Huwag mong gamitin yung blessings mo, yung pera mo para baluktutin ang isang sitwasyon or baluktutin yung iba-ibang pangyayari. Dahil doon mapuputol yung blessings mo kapag nagkamali ka. So, yung gagawin mo, no, dito sa barahan na ito, sinasabi,
Kapag nandoon ka sa blessings mo at hinarap mo ang katotohanan, ihanda mo ang sarili mo na habang buhay, ikaw lang, no? Tanging ikaw lang, maghahanap ng solusyon sa sarili mong problema, gagastos sa sarili mong bills, no? Consumption, whatever things that you need and you want in life. So, maaga pa lang, sa papasok na taon ng 2024, sinasabi ni Universe, huwag mong iasa sa ibang tao ang mga bagay na kailangan mo. Sorry, at masakit pa din lalamunan ko. Kapag ganito yung ibig sabihin nun, suportahan mo ang sarili mo, maging independent ka. So, kahit may asawa ikaw, may live-in, may boyfriend, may parents, or brothers and sisters, or relatives na sumusuporta sa'yo, pakatandaan mo, may hangganan din yung blessings nila. Lalong-lalo na yung pangangatawan, no, na naghahanap buhay, nagtatrabaho, yun talaga ang pinakamalaking hadlang na kapag dumating yung panahon na magugupo ng kalusugan ang katawan, na kahit gustuhin ng isipan at ng puso na magtrabaho at magpursige pa, hindi na magagawa ng katawan. So, kung meron kang paghahandaan, ito yung bagay na maging independent ka sa bandang huli. So, ihanda mo yung sarili mo. Siyempre, kailangan magkaroon ka ng sarili mong backup sa health insurance mo, sa burial or memorial plans mo, sa educational plans ng mga anak mo, life insurance ng pamilya mo, no? Yung mga insurances ng properties mo, yung investments mo, na kailangan mong tantyahin, no? Na kapag dumating yung panahon na yan, magkaroon ka man ng matinding malubhang sakit, or magkaroon ka man ng krisis sa pera, or magkaroon man ng problema yung mga negosyo or whatever, meron kang backup plan B and C. Kung kaya mo hanggang D, hanggang letter E na backup plan, gawin mo. Dahil hindi mo malalaman, katulad na lang nito, no, hindi mo alam na di natin alam na darating yung panahon na magkaroon ng pandemya. So, hindi tayo lahat handa. Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagutom, ang daming nalugi na negosyo. So, sa pagbubukas ng 2024, whatever blessings that you have in life right now, make sure na kaya nyo itong patagalin, pahabain, na masustain yung 2024 ninyo. Dahil hindi ho lahat na mangyayari sa 2024 ay puro lang blessings. Dahil sa mundong ibabaw, sinasabi ko na sa inyo matagal na, merong mawawala sa mundo. Hindi lang sa mga susunod na buwan, kundi sa pagpasok talaga ng 2024. Sa pagsalubong pa lang ng 2024, hanggang third hanggang fourth quarter pa may nasisensa kong doon. Pero ngayon, nakadepende lahat yan sa kung gaano kayo ka-sincere at gaano kayo ka-pure sa intentions ninyo, sa kapwa-tao ninyo, no? At sa mga bagay-bagay. Kasi kahit sabihin mo na isa lang siyang hayop, isa siyang pananim, isa siyang properties or whatever, huwag kang magkumpiyansa dahil lahat merong energies na nakaabang, no? So merong mga anghel na gustong tumulong, meron ding mga bad spirits na gusto kang bigyan ng lesson. So kung nakaugalian mo, no, na maging abuso sa kapwa mo, huwag mong asahan na gagaan ang 2024 sa'yo. So, in short, limitahan mo na magpaasa sa mga tao dahil yan lang ang ikakapahamak mo. So, let's proceed with the special episode
Good morning.